Wala sa plano ni Valeria ang ilapit ako sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Alam ko at ng mga kaibigan namin na miyembro siya ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa huling araw o yung tinatawag nilang Mormons. Malapit kaming magkaibigan, magkasama sa school, lumalabas paminsan-minsan. At dahil miyembro si Valeria ng kanilang simbahan, may mga bagay siyang ginagawa at hindi ginagawa na sa kalaunan ay naging kapansin-pansin sa akin. Akala ko kasi noon masaya na ako. Akala ko kumpleto na ang buhay ko. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Valeria. Ako si Paula at ito ang aking kwento. Siyempre, may games doon. May food. Siyempre, may mga guys. Yes! May boys. Speaking of boys, may drinks din. Para sa'yo, merong light drinks. Like the bar, pwede na yun sa'yo. I'm sure mag-enjoy ka talaga doon. Tama! Ay, kasi hindi pa ako nakapunta sa mga ganong party. Merong party sa simbahan, pero walang inuman. Kaya, pasensya na, di ako makakapunta. Alam niyo naman, Mormon ako, bawal sa amin ako uminom. Oh? Is that so? O sige, ganito na lang. See you on Monday na lang, ha? Okay. Okay, bye! Ay, kaya Valeria, uwi na tayo. Lagi kong pinagmamasdan si Valeria at bilib ako sa katatagan ng kanyang mga paniniwala at paninindigan. Alam niya kung kailan siya papayag at kung kailan siya tatanggi. Minsan nga, mukha na siyang weird. Pero ayos lang. Kahit minsan binabansagan na siyang KJ o lola sa klase namin, walang problema kay Valeria yon. Ganun pa man, nakikita ko pa rin sa kanya ang kapanatagan ng loob at kapayapaan sa puso. Kumpleto naman ang pamilya namin. Maaruga ang mama ko
At isang masipag na padre de pamilya naman ang aking ama. Kasama namin sa bahay ang uncle ko, si Kuya Moises. Masaya naman ang aming pamumuhay. Akala ko wala na akong mahihiling pa. Pero nagkamali ako. Sa isang iglap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Oh, Paula, dito ka pala. Kumusta school natin? Ayos lang naman po, kuya. Ito, Diba? sa project. Malapit na kasi yung exam namin. Kung ako? Kuya, gusto niyo po pala yung tangkaso niyo? Okay na ako. Inom na ako ng gamot. Bagay. Ba't ang aga niyo po pang umuwi? Ay, yung boss ko kasi ngayon, ano kami yung pinauwi mo? September daw kasi. Kuya, kaya na po ba kung tuko sa Mormon? Mormon? Opo. Parang narinig ko na sila, mga Mormon. Eh kasi, may kaibigan pa ako. Isa po siyang Mormon. At alam niyo po ba, saya po ako sa kanya. Eh kasi, hindi po siya nahihiya kung sino siya. Ano ba? Opo. At alam niyo po ba, hindi po siya umiinom. At ang bait-bait niya. Parang sa kanya na nga po lahat yung mga bubuting ugali eh. Ano ba? Ilang taon na ba yung classmate mo? 19 din po. Hmm. Magkasing edad lang po kami. Ano ba? Opo. Mormons? Di ba yan yung mga ano? Mga nakaputi na naglalakad-lakad? Opo. Di ba sila nagawi dito sa ano? Harap natin, sa bahay natin? Parang wala pa po eh. Ay, iya, pakikuha nga yung gamot ko dun sa may rep. Basta may lalagyan na ng mga itlog. Pakikuha na lang. Ha? Okay po, sige po. Salamat ha. Matagal na rin kilala ni Kuya Moises ang kaibigan kong si Valeria. Pero lingid sa kaalaman ko, lalo na ni Valeria, na mayroon palang malaking epekto kay Kuya Moises ang pagiging masunuri ni Valeria sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nagkaroon ng masidhing pagnanais si Kuya Moises na malaman kung anong meron sa simbahan ni Valeria.
So paano brother? Gagawin niyo bang sundin ang halimbawa na Jesucristo at magpabinyag sa kanyang simbahan? Oo, Elder. Ay, saan naman tayo, Elder? Siguro sa Aquilons family. Grabe init. Ano, sasakay na ng ba tayo? Ha? Tara. Lakad na lang tayo. Ang init, Elder. Okay lang yun. Oh, sige. So, paano po yun, Brother Moises? Kita na lang po tayo sa Sabado sa inyong binyag. Alas 4 po ng hapon, ha? Asahan niyo yan. Excited na ako eh. Oh, kayo rin po, sister. Opo, Iniimbitahan po namin kayo. Sabado. supportahan namin si Kuya. At saka sama ko siguro yung mister ko kasi wala naman kami gagawin. Kayo po, sister. May gagawin po kami na project sa Saturday eh. Baka hindi po ako makapunta. Gawin mo na lang paraan. Oo nga, para kompleto tayo. Sige po, susubukan ko. Sige, so paano na yun, sister? Ano po kami? Thank you, elders. Sige po. Salamat po sa time. Ingat kayo. Tara na. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sa totoo lang, hindi ko pa lubos na maintindihan ang lahat. At kahit di ko pa lubusang tanggap ang naging desisyon ng uncle ko, pumayag na rin ako sa paanyaya niya na sumama sa kanyang pagbibinyag. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Elder Baluyot at kay Elder Martinez na tinuruan po nila ako. Alam ko po yung mga tinuro po nila sa akin, yung katotohanan. Nang mga oras na yon, nakita ko sa mga mata ni Kuya Moises ang kagalakan sa kanyang puso. Naramdaman ko sa aking sarili na masaya siya sa ginawa niyang pagtanggap sa imbitasyon ng mga misyonerong nakilala niya. Ako din. Sa kabilang banda, ay may naramdaman kong ano na di ko agad natiyak. Sa Kristo. Amen. Amen. Oh, bakit? Ba't tayo nandito? May sasabihin ka ba? Tsaka, di ba, katatapos pa lang ng binyag ng Kuya Moises mo? Di pa ba tayo uuwi? Kasi kanina, habang pinapanood ko si Kuya Moises, parang may nararamdaman ako kakaiba. At feeling ko, masaya siya sa ginawa niya. At tama ang desisyon niya. Alam mo, sa palagay ko, ang naramdaman mo at ng Kuya Moises mo ay ang banal na espiritu na nagsasabing tama ang desisyon niyo. Tama ang desisyon niya na magpabinyag at maaari mo rin siyang tularan. Ganun ba? Pero hindi pa ako handa eh. At natatakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Talaga? Salamat ha. Tara, uwi na tayo.
nakilala ko si Propetang Joseph Smith. Nalaman ko ang aklat ni Mormon. Mas naunawaan ko ngayon ang Biblia. At higit sa lahat, mas nakilala ko ngayon si Hesu Kristo. Nalaman ko na sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, ipinanumbalik ng Diyos ang kabuuan ng kanyang ebanghelyo na matagal na nawala matapos ang panahon ng Biblia. Nalaman ko na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay na propeta. At tayong lahat, kasama ng ating pamilya at mga kaibigan, ay maaaring magkasama-sama hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang mga kaalamang ito ang nag-udyok sa akin upang ibahagi sa iba ang aking patotoo bilang isang full-time missionary. Wow, Paula! Tuloy-tuloy ka na sa mission mo. Good luck, ha? Tsaka huwag mong kakalimutan sulatan kami. Nakulaki mo boyfriend natin si Valeria. Kung pwede ka mag-email, mag-email ka. Sige, ha? Salamat sa suporta. Huwag kayong mag-alala. Susulatan ko kayo. At mag-email ako. Sige, good luck sa'yo, ha? Sige, una na kami. Bye-bye! Paula, bago ka sana umalis sa papuntang mission, may gusto akong sabihin sa'yo. Alam mo ba na masaya ka kasi nag-mission ka na. Tingnan mo, bago ka palang member, nagkaroon ka agad ng desire na mag-mission. Buti ka nga, ang galing mo. Kasi, naunahan mo pa ako mag-mission. Sige, hindi nga dahil sa'yo. Hindi nga ako namin ng katotohanan eh. At saka, hindi dahil sa'yo, hindi ko marating ang mission ko. Talaga? Alam mo ba, kanina, habang pinapanood kita sa Farside at pinapakinggan ang mga sinasabi mo, parang may kakaiba akong naramdaman. Tila ba, banal na espiritu na nagsasabi, bakit kaya hindi ko subukang mag-mission tulad mo? Aso, hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Huwag kang mag-alala, Valeria. Tutulungan kita. Talaga? Oo. Salamat ha! Kahit aktibong miyembro si Valeria, wala sa plano niya ang maglingkod sa Diyos bilang full-time missionary. Hindi rin siya sigurado kung paano at saan magsisimula. Good morning po, President. Good morning, Sister Alvarez. Opo, Sister. Sister Pontelli, good morning. Good morning. So, upo kayong dalawa. Sige, transfer day ngayon, no? At ito yung panahon na lahat ng missionaries ay naghihiwalay at nagkakaroon ng bagong companionship. At mga missionaries naman natatransfer sa ibang mga area. At dahil sa inspirasyon ng Diyos na ibinigay sa akin, kayo, Sister Alvarez at Sister Pontelli,
kayo ang inatasan ng Diyos na maging magkumpanyan. Alam ng Diyos na, oo tama, alam ng Diyos na magiging effective kayong dalawa bilang magkasama. Salamat. Wala sa plano ni Valeria ang ipakilala ako sa Ebanghelyo ni Hesukristo. At ganoon din naman, wala rin sa isip ko na hahantong pala kami sa ganito. Pero may plano ang Diyos. Ngayon, mas kumpleto na ang buhay ko. Minsan man akong naging full-time missionary, sa tingin ko, si Valeria pa rin ang pinakamahusay na misyonerong nakilala ko bilang isang kaibigan.